Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa Psalm chapter 84, verse 11. Psalm chapter 84, verse 11. Kung nakita na po natin, ayan. Kahit English po or Tagalog, wala pong problema. What we have here, ito po, pwede na po natin sabay-sabay basahin. Psalm 84, verse 11 in 1, 2, 3. For the Lord God is his sun and shield. The Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk is blameless. Pwede niyo pa bang tignan yung katabi niyo? Ayan. Pwede niyo pa tignan yung katabi niyo. Sabi mo, good morning, ganda. Kaya good morning, Pogi. Ayan. Sige po. Sa kabila naman po. Sige po, tingnan niyo sa kabila naman. Sabi mo, huwag kang makakalimot. Ayan. December na. Meron po akong picture na nilagay dito. Ayan. Sige. Yung mga American Indians po, dun sa base po dun sa nabasa ko. Sige, isa pa. Ayan. Yung mga bata po sa kanila, usually binibitbit po nila lagi. So from pagkasilang, lagi po nakasukbit sa mga magulang nila. Tapos pag natututo na maglakad, usually sinasama po nila yung mga nanay po, no, sinasama yung anak nila sa pagkuha ng mga sticks, pagkuha ng mga recados, pinupulot-pulot lang, gatherers. Tapos po, itong mga lalaki, sinasama naman ng mga tatay sa hunting, hunter-gatherers. Yung mga anak po lalaki, tinuturoan nila paano maging matapang, paano maging matatag sa mga problema, tinuturoan po nilang mga so. Pagdating po nung mga 13-year-old na mga bata, sa birthday po nila, on their 13th birthday, ang gagawin po nung mga tatay, this would be their final test, pipiringan po sila. Pipiringan sila. Tapos dadalhin po sila sa gitna ng kagubatan. Kung kailan po yung kasagsagan ng dilim ng gabi, saka po nila dadalhin sa masukal na gubat yung anak nila. Bibigyan po instructions yung bata. Sige, pag bilang ko ng 10, tsaka mo lang tatanggalin to, aalis na kami. Isipin niyo po, kung kayo yung 13-year-old na bata, wala kang kalaban-laban, pagtanggal mo ng piring, wala kang makita kundi dilim. Hindi mo alam kung nasan ka, wala kang kasama, malamig. Alam niyo po, based po dun sa mga nabasa ko pong mga stories, kada kaluskos po ng mga dahon, nakikita, nakukwento po nila no, kung either nagtatalokbong sila o nakakaba sila, nakahanda silang sumuntok. Alam niyo po, tinitiis ng mga bata yun, yung ganong katagal na magdamag. Alam niyo po ba, pagdating ng madaling araw, pagputok po ng araw, parang kay tagal-tagal po, no? Pero dumadating naman po yung araw, di po ba? Dumadating din naman yung bukal liwayway. Alam niyo po, pagputok po ng araw, ang makikita nila, ang ganda pala nung paligid niya. Dami palang bulaklak. Tapos merong malinaw na pathway, pauwi sa kanila. Tapos pagtalikod niya, pagbiling niya, andun yung tatay niya. Meron pong hawak na bow and arrow, naka-ready para kung meron pong aatake doon sa bata, may sasaklolo sa kanya. Di lang po nakita ng bata, pero nandun yung tatay niya. Alam niyo po, we have this overwhelming and unfair advantage. Lahat naman po tayo, na kay Kristo o wala, lahat po tayo dadaan sa mga problema. Tama po ba? Ang advantage natin, ang advantage natin, meron tayong Diyos na pwede po nating lapitan. Meron po tayong Diyos na pwede po nating sandigan.
While some tumatakbo sa buhay na to, tayo, meron tayong pwedeng sakyan. Yun po yung pag-uusapan natin ngayong umaga. Our unfair advantage. Pero bago po yan, manalangin po tayo saglit. Panginoon, marami pong salamat sa umaga na ito. Lord, I pray that you would just speak to us through your word, O Father God. Sabi ko po yung mga gusto mong sabihin ko, Panginoon. Masalo po ng mga anak mo yung mga bagay na gusto mo pong masalo nila, Panginoon. Magamit namin ito sa paglago namin, sa paglakad sa harapan mo. Panginoon, marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ano po yung advantage natin? Our unfair advantage is that the God that we serve, He provides refuge. Di po ba? Alam niyo po ba yung picture na to? Alam niyo po tawag dyan? Yung breakwater po yan. Pansin niyo po dun sa mga mahilig mag-beach, di ba? Yung ang lalakas ng alon sa malayo, pero ba't doon sa pang-relax lang? Kasi po yung malalaking alon, nababasag na dyan. Our God is our sun and shield. Parang gets naman natin. Pero ano ba bang ibig sabihin nun? Unahin natin yung shield kasi mas madali pong interpret yan. Alam niyo po, in the Bible, God has been called many, many names. Pero isa po sa mga paborito ko at medyo underrated, yung pong Jehovah Magen. O our God is our shield. Tingnan niyo po itong picture na to. Ayan. Ano po tawag dyan? Nahiya pa kayo. Ano po tawag dyan? Ha? Eto po, ano tawag dito? Nalito kayo? Okay po. Yung isa po, ang tawag, buckler. Okay? Yung isa po, tawag shield. Okay po? Mukhang parehas. Di po ba? Mukhang parehas sa labas. Parehas naman. Parang kaiba lang ng korte. Pero alam nyo po, pinagkaiba nila. Nung time po na marami pang gera, from the time of nung Mesopotamic era hanggang doon po sa medieval era, dahil uso yung mga digmaan, uso yung mga sakupan, kahit po yung mga civilians, dapat meron silang kahit isang buckler man lang sa bahay para pagtanggol nila yung sarili nila. Pero yung mga shield po, ang meron lang yan, yung pong mga army. Ano pong pinagkaiba nila? Sa labas, sa harap, mukhang parehas. Alam niyo po pinagkaiba nila? Sige. Ang pinagkaiba po nila, yung buckler, hawak-hawak lang nila. Yung shield po iba. Para matawag mo shield, kailangan may strap yun, nakatali dito, o tsaka nakatali po dito sa palad. Minsan 3 strap pa. Alam niyo po, malaking pinagkaiba na ikaw yung humahawak doon sa pananggalang mo. Iba din naman yung sanggalang mo, yung nakatali sa'yo. Parang hindi niyo po na-gets. Magkaiba po, yung ikaw yung nakahawak doon sa pansangga mo, iba yung nakatali yung pansangga mo sa'yo. Iba po yung ikaw yung kumakapit sa Lord for your protection. Iba yung pag ang Diyos ang yumakap sa'yo para sa protection mo. Ano pong description ni David? He's not our buckler. He is our shield. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Iba pa rin pag Diyos ang umahawak sa iyo. Iba pa rin. Minsan po, ang flow natin nakakapit pa naman ako sa Panginoon. Yun nga po yung delikado Pagka nagulat ka, ay, patay ka na. Pero iba po pagka... He is our shield. He is a sun and shield. Ano po yung, ano naman, wait lang ayan, sige, ayan, pakita mo sige, dyan na. Mamadali ka ba? Magsinya lang preaching ko, mamadali ka pa, ayan. He is our sun. He is a sun and shield. Ano po ibig sabihin nito?
Alam niyo po, marami na akong nadinig po. Ang interpretation nila, Son, syempre Son, giver of life. Tama po ba? He's our Son. Siya nagbibigay ng buhay. Iba naman po, to enlighten, to quicken. Dahil siya yung ilaw natin, He would be the giver of our direction. Tapos comfort, di po ba? Sa gitna ng dilim ng mga problema, pag pumutok yung araw, may hope ka na naman. Yung iba naman po, ang interpretation nila, kaya tinawag daw po nung psalmist na he is a sun and shield, sun, kasi uso po yung yung pong sun worship, yung pagsamba sa araw. So parang, dahil ginagawa ng mga pagano, di ba, sumasamba sa araw, gayahin natin. No? Ito yung talagang Diyos na dapat sambahin. Pero alam niyo po, pag binalikan natin yon, ginamit po doon yung salitang shemesh. Okay po, yung shemesh po, it could be interpreted as sun. Araw. Pero alam niyo po, shemesh, particularly po sa Psalm 84:11, meron po siyang ibang meaning. Shemesh po is also a battlement. Sige, bossing. Ito po yung tinatawag na battlement. Sa mga tore po ng mga kastilyo, doon po sa mga, di ba nanonood naman po kayo ng mga fairy tale, ng mga old school movies. Sa mga palasyo po, meron doon mga toring matataas. Tapos may pabukang structure sa taas. Ayan po. Tapos di po ba, pag may kalaban, may sumisigaw, kalaban. Tapos biglang naglalabasan yung mga may pana. Yan po, ang tawag doon, battlement. Shemesh din po yan. Particularly po, in Psalm 84:11, it was not talking about the sun na araw. The shemesh there is the battlement. Kung saan, muog po yan. Kahit anong paraso, mahihirapan pong puntirin. Bakit? Ang taas mo eh. Ang matindi pa po doon, yung mga windows po dyan, pwede pong dumungaw dyan yung mga arrows natin. It's not just a place for refuge, but a place for you to attack the enemy as well. Ano pong ibig sabihin? Pag nasa Panginoon ka, iingatan ka niya. Hindi lang po para ikaw maingatan. Nandoon ka sa gitna ng palad ng Panginoon para ikaw din, sirain mo din yung plan at gawa ng kaaway. He will, parang ayaw niyo po. God will empower you to break the yoke. God will empower you para masira yung bondage. Ayaw niyo po ba? Ayaw niyo po ba? Gusto niyo po ba nakatali lang kayo? Gusto niyo po ba yung nakasalag lang kayo, nakasalag? Ito po iba. Yung promise ng Lord, He's not just our refuge, but He will give you the place and the authority to shoot back at the enemies. Tingnan niyo nga po yung katabi niyo. Pwede kang lumaban. Sige po, tingnan, sabihin niyo, pwede kang lumaban. Salag ka ng salag, pwede tayong umatake. For so many years, tinitiis mo lang, alam niyo po, pwede niyo namang i-cast out yan eh. Pwede niyo pong i-refuse yung gawa ng kaaway sa buhay ninyo, sa gawa, sa kalusugan po ninyo, pwede niyo namang i-rebuke yan eh. You're in a position, not just of safe refuge, but on a place, a higher ground, strategically, kaya mong puntiryahin lahat. Bakit? Nasa loob ka ng palad ng Panginoon. Church, pag may problema po ba tayo, saan tayo pumupunta? Kanina tayo bumabaling? Pag may atake po, kabila, saan tayo bumabaling? Saan tayo nagsusumiksik? Kanina tayo lumalapit.
Our God is our sun and shield. He is that battlement. Pwede po nating takbuhan. Not just, para hindi tayo tamaan ng palaso, kundi tayo din mismo sisirain natin gawa ng kaaway. He is our shield. Hindi po tayo may hawak sa Panginoon. Hawak tayo ng Panginoon. Tignan niya nga po yung katabi niya. Kanino ka kumakapit? Kanino ka nagsusumiksik? Kaya po unfair advantage eh. Bakit? No match yung kalaban. Hindi lang po siya nagpo-provide ng refuge, but He bestows reward. Ano po sabi doon sa verse natin? The Lord bestows favor and honor. No good thing does He withhold from those whose walk is blameless. Tignan niyo po, no? Sabi po nung passage natin, God bestows. Ang Lord ang nagbibigay ng favor at ng honor. Nangyari na po ba sa inyo yung yung nag-effort ka naman talaga? Effort talaga. You gave it all you got, pero hindi ka man lang na-appreciate. Wag na nating puntahan yung nabigyan ka ng reward. Yung napalakpakan o kaya nabigyan ng certificate. Wag na yun eh. Yung hindi ka man lang na-recognize na nag-effort ka pa. Nangyari na po ba sa inyo yung sinusunod mo naman yung asawa mong lalaki, pero pagdating nung asawa mo, hindi ka man lang pakitaan ng pagmamahal? Nangyari na po ba sa inyo na nagtatrabaho ka ng matindi? Binigay mo lahat at nag-iintrega ka ng matino pagdating mo sa bahay. Kulang pa rin. Nag-aral ka ng mabuti. Na-honor ka naman. Tapos sabihin sa'yo, ba't ito lang? Nangyari na po ba sa inyo yung binigay mo naman lahat, tapos hinahanapan ka pa? Alam niyo po, God sees everything that we do. The comfort that we can have, rest assured po, walang nalilingid sa Panginoon. Lahat kita niya. Hindi man tayo i-value dito, i-value tayo ng Panginoon. God will give us honor. Anong klaseng honor po? He bestows honor and favor. Favor and honor. Ano po yung honor dito? Sige. Yung honor po dito talks about kabad o kaubad. Ayan. Ano po ibig sabihin niya? To be heavy and weighty. May bigat, may substance, may value. Someone that is valuable. Sino magbibigay sa'yo ng value? Hindi yung pagtanaw ng ibang tao sa'yo. Sino magbibigay ng value sa'yo? Ang Panginoon. When God gives you honor, yung kaubad, basa po dyan, kaubad. Okay? Your presence is adored. Your absence is felt. Pag andong ka, ramdam nila. Nagpapasalamat sila. Pag wala ka, ramdam nilang wala ka. And God, yun po yung honor na binibigay ng Panginoon. Hindi yung honor na meron ka lang honorable sa umpisa. Pero pag talikod mo, minumura ka ng tao sa paligid mo. Hindi po yung klaseng honor na yan. Yung honor po na binibigay ng Lord, you will be, hindi po heavy na, ibang heavy. Ibig sabihin, yung value mo, ramdam na ramdam. Pinag-aagawan ka ba?
Pastor, kailan ba niya gagawin yun? Kailan ba ako i-honor ng Lord? Hindi ko po alam. To be honest po, hindi ko alam kung kailan. Pero alam ko gagawin niya. Bakit? Siya po nangako eh. God will bestow honor and favor. Pero sure po yun, ibibigay niya kapag ready ka na at nasa timing na niya. Hindi lang po honor yung binibigay ng Lord, but He also bestows favor. Ano pong klaseng favor yung po binibestow ng Panginoon? Sabi po sa verse natin, no good thing, ano po sabi? No good thing does He withheld from those whose walk is blameless. Wala daw pong, ewan ko kung nasala niyo po, no? Wala daw po iwi-withhold ang Panginoon na magandang bagay. Ano po ibig sabihin nun? Hindi ka titipirin ng Panginoon. Yung favor ng Panginoon, di ba meron pong ganong ninong at saka ninang sa pagpasko? Bigyan ko ng sundaan yan, pwede na yan, uwi ka na. Kapatid mo, 20 na lang, pwede na yan. Uwi ka na, boy. Hingi ka sa mama mo. Yeah. Pero alam niyo po sa Panginoon iba, yung favor niya doon, He will not withhold anything that is good. Tawag po doon, taumim. Pero alam niyo po, meron pong, yung taumim po, yun yung critical doon kasi He will not withhold anything that is good to those whose walk is taumim, blameless. Yun yung medyo crucial. Kasi, sino po ba yung namumuhay ng walang bahidungis na blameless? Tingnan niyo nga po yung katabi niya. Sino bang walang sabit? Lahat naman po tayo, di po ba? Lahat naman tayo, in one point in time, may sablay tayo. Pero alam niyo po, ang mas maganda po dito, taumim is not just to be blameless. It is also to walk according to God's way. Yung taumim po, it's not for you to be perfect. Maganda, no, kung perfect ka. Di ba? Ano po sabi ni Pablo? I buffet myself. Sinasaktan ko sarili ko. Para hindi ako ma-disqualify. Pwede naman pala i-train. Pero yung taumim po, mas malalim. Ano po yung sinasabing blameless dito? Is that if you're walking doon sa paraan ng Panginoon. Kung lumalakad ka ayon sa kagustuhan at kalooban ng Panginoon. Gusto niyo po bang makuha yung blessing, yung favor na hindi tinitipid? Taumim. Lalakad po tayo dun sa kalooban, sa paraan, sa kagustuhan ng Panginoon. Hindi doon sa gusto mo, hindi doon sa paraan mo, hindi doon sa timing mo, doon sa paraan ng Panginoon. To walk in God's way pa rin. Paraan pa rin ng Panginoon, kagustuhan pa rin ng Panginoon. As we surrender and walk completely po dun sa daan, sa paraan, sa pathway na ginawa ng Panginoon, we will be assured that He will not withhold anything that is good for you and your family. Basta susuko mo lang sa Panginoon talaga yung mga gusto mo. Bahala si Lord na magturo sa'yo kung saan ka pupunta. Pwede niyo po bang tignan yung katabi niyo? Sige po, tignan niyo, mata sa mata. Ito po ang unfair advantage natin. Sabihin niyo po sa kanya, God's favor. Sige po sabihin, God's favor is coming. Sumunod ka lang. Humina doon sa sumunod ka lang no? Isa pa po, tingnan niyo po yung katabi niyo. Sige po, kumbisin niyo. God's favor is coming.
Dagtungan niya po, sumunod ka lang. Pag matigas ulo, ano po? Pag matigas ulo, ano mangyayari? Palo daw. Bilang pangwakas po, tignan niyo po yung next verse natin. Psalm 84:12. Lord Almighty, blessed is the one who trusts in you. Wala pong nalugi ang nagtiwala sa Panginoon. If you would just trust God, hindi ka lugi. You will indeed be blessed.